Nagpapagaling pa rin si Gull mula sa kanyang mga pinsala. May mga sugat pa sa buong katawan at nahihirapan siyang maglakad. Nagpapahinga ang bata sa dulo ng bagon. Kung saan hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng gulong ng tadhana ang maliit na grupong ito. Isa yon sa mga tumatakbo sa isip ng batang orc ngayon. Nabago si Gull matapos makita ang nakita niya sa lugar ng digmaan. Masisisi mo ba siya ngayon? Paano kung sumilip sa paningin ng mga demonyo kung saan si Vice Captain Iselright ay gumawa ng ilang anyo ng pagbawi? Kahit papaano ay nabawi na niya ang talas ng kanyang hagdan. Si Fush ang pambubugbog na Buddha ay bumalik sa kanyang mapayapang kalagayan ng matandang lalaki. Nakatingin pa rin si Klaus de Bell at ganoon din ang kinikilos. Si Kaliana ay medyo naiiba, kahit na pinamunuan niya ang natitirang mga tropa sa kaligtasan pagkatapos ng puot, ang army ay nagkaroon ng ilang matinding pagkalugi. Kasama ang kanilang big boss na nakatayo sa tuktok ng demonic food chain ay isang lalaking may hindi masusukat na aura. Noong inilagay mo siya sa cool na sukat, ang demonyo sa trono ay nagpahayag lamang na may isang tao na nakagawa ng matinding kasalanan laban sa kanilang paniniwala. Makikilala ang trio na inakusahan ng gumawa ng mga kalupitan sa nakaraang pagsalakay. Paumanhin, mga lalaki, ang baron at ang kanilang hamak na amo. Ang demonyong nasa trono ay humingi ng detalyadong paliwanag mula sa kanyang alagang demonyong may pakpak. Diretso mula sa bibig ng kapitan ng Envy Army. Kung inaakala mong babalik ang pagmamayari ni Shuya sa pagiging huwarang matandang lalaki mula sa pagiging literal na Purple Hulk, nagkakamali ka. Ibinalik ng bastard ang orasan para magmukhang mas bata at mas mahilig makipagtunggali tulad ng dati. Magiging problema si Captain Shuya Yun. Nararamdaman ko na ito sa bawat oras. Pinaikit ni Gull ang kanyang mga mata, ang imahe ng sariling Shuya na naglalabas ng espiritu ng matanda sa kanyang katawan, naglaro sa isip ng batang orc. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Gusto lang itigil ni Gull. Dahil sa lumuluhan niyang mga mata at kainusentehan ay nahirapan siyang masaksihan ang mga hindi makataong gawa. Sumigaw siya at nagsumamo na itigil na ang pagdurusa ng matanda, walang saysay. Lalong lumakas ang hiyawan ng paghihirap. Sa halip, sa panaginip ni Gull, habang tumatagal, nagiging isang saglit na mas mapula at madyugo ang sahig na kanyang niluhod. Nakita niya si Gramps na pinaghiwa-hiwalay ng isang masamang demonyo. Ang susunod na siya ay nasa bukid, napapaligiran ng mga bangkay na nakasalansan ng pagsalakay. Pagkatapos ay bumalik siya kasama si Elder Guren Shuya Yun. Wala sa paningin, ngunit ang pinsala ay nagawa. Damanak ang dugo at hindi na maibabalik ang sakit. Naalala ni Gull ang pagmamakaawa ng matandang lalaki. Mga huling salita para kay Grutom na pakiusap na alaga ang mabuti ang binata para sa kapakanan ng kanilang matagal na pagsasama. Hindi pa rin ito naiintindihan ng bata hanggang ngayon. Sa kanyang isipan, ang Shuya Yun ay mukhang mas katawa-tawa kaysa sa totoong buhay. Isang halimaw na laging nagtatagal at magpapaalala sa kanya sa araw na umatake ang demonyo. Muli, ang serye ng nakakagambalang imahe ay literal na pinutol ng hindi maarak na talas ng talam ng Forsaken, pagbuhos ng dugo ng orc at pagwawakas sa sinumpaang digmaan. Iminulat ni Gull ang kanyang mga mata, namumula ang kanyang mga mata matapos maranasan ang ganoong matinding panaginip. Nahiya ang mga tao sa paligid niya. Habang si Rand na umupo sa tabi niya, sinubukang lumapit ng malumanay, ipinatong ang kamay niya sa balikat ni Gull at tinitiyak na siya nga ay tama. Napagtanto ni Gull na natigil lang siya sa isang hyper-realistic dreamland nang nangyari noong gabing yun. Pinili niyang patigasin ito at sinabing ayos lang siya. Samantala sina Layla at Gulfin at hindi binili yun ng isang segundo. Siya ay umiiyak at sumisigaw sa kanyang pagtulog. Niyakap na lang siya ng kanyang ina at muling humagulgol ang layunin ng tiyakin sa kanya ni Gulfin na okay lang na hindi maging okay. Ang batang org ay nagsimulang maging isang humihikbi na gulo, lalo pang umiyak. Ang kawawang bata ay lubos na na-trauma. Buti na lang at nasa tabi niya ang kanyang ina. Ngayon, siya ay tiyak na isang malaking tulong sa nakaaliw para kay Gull. Kahit na siya ay nagdurusa din sa lahat ng mga pagkalugi, ang kanilang bagon sa wakas ay nakarating sa Buday, ang tiyak na lungsod ng orc. Ito ay isang pamayanan ng orc na mas malaki kaysa sa Boobies na kanyang nayon. Ang kanilang arkitektura ay nakasandal sa mas edger na bahagi, ngunit ang kanilang mga pader ay matataas at matibay. Ang bagon ay dahan-daang pumasok sa lungsod, na sinabayan ng maraming sundalo. Naghintay ang ilang mamamayan sa pasukan, inaabangan ang pagdating ng reinforcement unit na ipinadala nila at ng mga bisita.
Nakatutok si Doc Thunder. Ang chieftain ng butik ay naglaan ng oras upang personal na lumabas sa kanyang opisina upang salubungin ang mga bagong dating nang bukas ang mga kamay. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi talaga nararapat sa pagdiriwang. Tumakbo si Gul, si Rand, at si Layla sa bagon para magbigay galang sa pinuno ng lungsod. Si Doc Thunder ay maaaring mukhang isang brute, ngunit siya at ang kanyang mga tauhan ay lubos na magalang at ibinalik ang kilos para kay Gulfin, binasag ang katahimikan at personal na ibinigay sa pinuno ang rundown ng nangyari sa digmaan. Nang makitang wala si Elder Gurren sa bagon, itinuring ni Doc Thunder na kahit ang Beastmaster ay hindi nakalabas sa impyernong yun ng buhay. Naalala ni Gulfin kung paano sinunog ng malupit na mga demonyo ang mga baba sa lupa nang walang ingat na pagtalikod. Kung paano nila pinatay ang bawat huling orc, sinalakay ang buong lugar at pinatay pa ang mga bata. Ipinatong ni Doc ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat sa isang nakakaaliw na tapik. Malaki at malakas ang palad niya. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang hawak bilang senyales na naiintindihan niya. Si Chieftain ay isa sa ikinalulungkot na sa kabila ng kanyang walang humpay na paghihimok, si Elder Gurren ay tila lubos na nagnanais na linangin ang isang kultura ng kapayapaan sa halip na ihanda ang kanyang mga tauhan para sa labanan, na panatilihin silang matalas. Dahil dito, mabisa niyang itinapon ang kanyang buhay at ang buhay ng mga taong dapat niyang protektahan. Ang marinig yun mula sa isang estranghero ay hindi tama para kay Gul. How dare this bastard? Para makapaglabas ng masama para sa mga matatanda na nagpaparumi sa kanyang alaala. Habang kinuyam niya ang kanyang saklay, naaliw si Chief Doc nang maramdaman niya ang galit sa kanya. Hindi niya sinaway o pinagalitan si Gul. Sa katunayan, nagustuhan niya ang katotohanan na ang bata ay may kaunting galit sa loob. Si Gul's kasi, hindi lang ang galit dito. Ang bawat isa ay, at dito sa Boudet, medyo matagal na silang handa sa anumang bagay ngayon. Pinalakas ni Doc ang kanyang volume, hinayaan ang bawat isa na malapit dito. Ang kanyang mga sumunod na salita ay isang proklamasyon na ang mga Orcs of Booth ay laging handang lumaban para sa karangalan na minsang kinuha sa kanilang uri at tinapakan. Gusto niyang hawakan siya ni Gulfin sa susunod niyang mga salita. Isang pangako na sasagutin nila ang mga demonyo na nagdulot ng labis na kalungkutan at pagdurusa sa bawat gabi sa loob ng isang gabi. Itinaas ni Doc Thunder ang kanyang kamay, hinihimok ang kanyang mga tao na patunugin ang kanilang sigaw ng digmaan. Pinapalakas ang kanilang moral at pinapalakas ang karamihan. Hyuga Baruga, magpakailanman. Ang unang lugar sa Boothie na dinaanan ng party ay ang Boothie Smithy. Ibang-iba ito sa mga nasa kaharian ng duwende at ang masungit sa dibdib ay ang isang ito ay engrandi at nakakatakot. Nasa loob ang resident blacksmith ni Boothie at ang matagal ng kasama ni Gulfin na si Grothmok, nang makita ang isang pamilyar na mukha na nagpasaya sa kanya sa unang pagkakataon. Sa ilang sandali, nakipagtulungan siya sa lalaking ito, si Smithing. Lahat ng uri ng armas. Sa nakaraan, napansin niyang hindi ito nag-iisa. Ang pagiging sinamahan ng mga Dark Elf ay medyo kakaiba dahil ang uri ni Rand at Layla ay bihirang makita sa mga bahaging ito ng mundo. Ang mahusay na sinanay ng mga Nightwalker ay agad na yumuko, nang may paggalang, na nagpaabot ng kanilang mga pagbati sa residenteng panday ng kahangahangang lungsod na ito. Natuwa si Gareth Mock na makipag-ugnayan sa isang magalang, ngunit may isa pang bisita na hindi niya nakilala. Isang batang nakatayo lang. Ang tahimik na si Gulfin ay lumuhad at maayos na ipinakilala ang kanyang anak kay Garth Mock. Ang bata ay hindi gumalaw kahit isang kalamnan sa mukha. Lumuhad din si Gareth Mock, tinitingnan si Gul mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam na si Gulf na yun ay nagkaroon ng isang anak na lalaki, ngunit ang bata ay masyadong payat sa butik muscles ay lahat. Napagpasyahan niyang hampasin ang likod ng kanyang kaibigan nang may lakas na kaya niyang ilagay sa likod ng isang casual na sampal sa likod. Mukhang magtatagal sila sa Smithy, kaya gusto ni Gulf at makita ang kanilang mga kwarto. Mabilis na sinagot ni Gareth Mock ang kanyang sariling sampal, na natatawa habang nagkunwaring muntik ng makalimutang ipakita sa kanila ang kanilang tirahan. Ang lahat ay masaya at laro para sa kanilang dalawa, gayunpaman, para kay Gareth Mock. Isang karangalan na manatili ang isang maalamat na panday sa kanyang hamak na panday. Habang nagpunta siya para sa paglilibot, si Gul ay gustong lumabas ng kaunti. At naiintindihan siya ni Gulfin. Marahan niyang pinaalalahanan siya na hindi lumayo sa abot ng kanyang makakaya upang hindi mawala. Gusto ni Rand na samahan si Gul sa labas, ngunit iginiit ng batang orc na kailangan niyang mapag-isa. Sa ngayon, nabigla ang Dark Elf.
Kailan pa nagsimulang magsalita ang batang ito at maging sobrang tampuhan? Kaya't lumabas si Gull upang galugarin ang lungsod na walang iba sa kanyang katauhan maliban sa kahoy na saklay na kinuha niya sa mga pasyalan at nakita ang matipunong mga orc ng Buday. Nakita niya kung gaano kapareho ang lugar na ito sa kanyang tahanan. Naglakad-lakad si Gull hanggang sa marating niya ang gate ng lungsod doon. Dino-double check ng gate guard. Kung ayos lang sana siya sa labas ng lungsod. Magalang na sumagot ang bata na gagawin niya. Si Mr. Gate Guard ay nagtagal upang tingnan ang layunin at mag-isip. Sa pagtatapos ng araw, hinayaan niya ang bata na gumala sa labas. Mukhang kailangan niya ng oras para mag-isa. Ang topografiya at ekolohiya na malapit sa orc settlement na ito ay dayuhan sa Gull. Dumaan siya sa mga hayop na hindi niya nakilala at binagtas ang mga kahabaan ng lupain na hindi pa niya nakita noon. Isang makulay na ibon ang patuloy na sumusunod sa kanyang paglalakbay sa pagmumuni-muni sa kanyang katahimikan. Seryoso at nagninilay-nilay ang lahat hanggang sa dumapo ang ibon sa kanyang kalbo na ulo. Agresibong huni ng tuluyang lumipad ang makulay na ibon, nag-iwan ito ng magandang munting regalo sa ulo ni Gull, isang tae. Kahit ang tomfoolery na yun ay hindi sapat para masira ang pagmumuni-muni ni Gull sa labas ng kanyang nag-iisip na estado. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad na may dumi ng ibon sa ulo. Pumasok siya sa isang kakahuyan at parang may kung ano doon. Napakalayo ng nilakad ni Gull kaya ang mga punong tumatabing sa kanya mula sa araw ay naging isang canopy na nakakubli sa liwanag ng buwan. Sa wakas ay nahawakan niya ang tae ng ibon sa kanyang ulo. Si Gull ay gumawa ng isang eksena tungkol dito. Malayo na ang narating niya sa puntong hindi na niya nakilala ang mahiwagang lugar na ito. Napatingin siya sa kamay niya, may dumidikit pa rin sa ulo niya. Parang maliit na Hershey Kisses. Matapos itapon ang dumi ng ibon sa isang tabi, napunta si Gull sa tila isang medyo matangkad na burol. Nang makita ang pagtaas ng elevation sa lugar na ito ay nagpaalala sa kanya ng mga araw na ang tanging naiisip niya ay ang pagsakop sa pinakamataas na lugar sa paligid ng mga bubis upang isiga ang kanyang puso. Kung iisipin, yun na siguro ang pinakamagandang alaala niya. Ang pakiramdam ng kalayaan na ang pagsigaw ng iyong pangalan sa walang hangganang kalawakan ng ilang ay walang kapares. Naaalala niya ang kanyang mga cheesy na monologue tungkol sa kung paano ang kahangahangang tanawin na ito ay nakalaan lamang para makita ng mga dakila at sa lalong madaling panahon siya ay maglalakbay sa mga lupain sa kabila ng abot tanaw. At kilalanin siya bilang si Gull, ang makapangyarihang mananakop ng mga bundok, na nagsasabing ang mga ambisyosong salitang yun ay nagbigay sa kanya ng walang hangganang pakiramdam ng kaligayahan. Ngunit ang pagtawag sa kanyang sarili na Gull, isang namahusay. Sa ngayon ay parang ang pinakamalaki at pinakamasamang biro na posible. Marahil ang mahusay na mawala ay magiging isang mas angkop na paglalarawan. Lahat ng paninira sa sarili at ang mabagal na pagbaba ng kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili ay literal na nagpatrip sa kanya dahil sa pagiging distracted. Ngunit ito ay mas parang isang sipa mula sa kabilang buhay mula sa kanyang paboritong auntie. Ang pinakamasama kay Gull, ngayon ay sigurado na siyang naliligaw na talaga siya. Mukha siyang galit, pero at least hindi na siya nagmumukhang bakante. Tinapon niya ang saklay niya. Paalala lang kung gaano siya kaina. So good riddance. Nagpatuloy si Gull sa paglalakad ng palalim sa mahiwagang kakahuyan na ang liwanag ng mga alitaptap bilang kanyang gabay. Madilim na, at sa oras na ito ay naghahanda na si Auntie Jerome sa pag-uwi kapag hindi niya maibalik saglit ang isang itlog ng wyvern, talagang pakiramdam niya ay papagalitan siya o hahabulin siya ng isang meat cleaver gaya ng dati. Pero hindi na mauulit yun. Nagsimulang humikbi si Gull nang hindi mapigilan, na pagtanto na ang mga bagay ay hindi kailanman magiging pareho. Nabura na ang bobbies, at kasama ng mga orc, ang mga alaala at mga gawain na alam at minahal niya. Nakatago ang uhog at luha sa paningin ni Gull. Habang patuloy niyang inilalabas ang lahat, lingid sa kaalaman ng batang orc, dalawang figure ang nagtatago sa background, na nagmamasid ng makalapit siya, nagsimulang mapansin ni Gull na may mali. Napatingin siya sa dalawang nakatagong figure, at mukhang mas takot sila sa kanya kaysa sa kanila. Lumabas sila sa dilim, na nagpapakita ng isang uri ng fox humanoid hybrid. Ang mas malaki ay may mga tattoo, at ang mas maliit ay nagsusuot ng magaan na baluti. Nang makita kung ano ang hitsura nila, si Gull ay mas nagulat, at natakot sa parehong oras. Ang fox duo ay nagyakapan sa isa't isa sa takot sa kung ano ang mangyayari, not realizing na lahat sila ay sumisigaw na lang sa takot ng walang dahilan. Pagkalipas ng ilang minuto, naayos na ang light fox.
Nagulat na lang sila sa biglang pagsulpot ni Gull. Iyon lang, pinulot pa nila. Ang kanyang itinapon na saklay sa kahabaan ng kagubatan na Trail Light Fox ay hinimok ang layunin na huwag itapon ang mga bagay ng basta-basta. Dahil siya ay natama ng saklay at nagkaroon ng masamang bukol sa kanyang ulo matapos natamaan ng wala sa oras, si Gull ay nakakamot lamang sa kanyang pisngi at humingi ng tawad. Sa kanyang bagong bra, inilipat ni Heavy Fox ang usapan sa batang orc. Tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya sa nakakatakot na lugar na ito, mag-isa habang nandoon sila. Gusto ng Heavy Fox na maghanda ng apoy ang Light Fox dahil nilalamig na ito. Oras na rin na magtayo sila ng kampo. Pagkatapos gumawa ng maayos na siga sa isang dissenting clearing, ang tatlo ay nagbahagi ng ilang sandali ng mapayapang katahimikan na sinasalubong lang ang init ng apoy at iwaksi ang ginaw. Binasag na Gull ang katahimikan sa pagsasabing, hindi niya kailanman nakitang nagsasalita ng mga aso bago binansagan bilang mga aso na agad na nasaktan ang dalawa. Sila ay dapat na maging bahagi ng mapagmataas na pamilya ng mga fox. Ibang-iba sila sa mga aso. Medyo nag-aalinlangan pa si Gull, kaya sinubukan niyang hawakan ang makapal na mukha ng fox. Hindi niya nagustuhan yun nang ilipat niya ang paghipo at mga kalmo sa mabigat na ulo ng fox, halatang gustong-gusto ito ng lalaking ito. Inamin ni Gull na siya ay nasa lugar na ito dahil sa kasamaang palad siya ay nawala. Hindi naman siya taga dito kung tutuusin. Gayon din ang mga fox. Maaaring hindi rin sila taga rito, ngunit alam nila ang kanilang daan. Sabihin na nating naghahanap sila ng mga bagay-bagay. Sulit ang pera, pero hindi sila bandido. Iyan ay isang malinaw na pagkakaiba. Sinaway ni Heavy Fox si Light Fox para ilabas pa ang salitang bandits. Nahihirapan na silang makakuha ng malinis na reputasyon. At ang tusong Sorrow ay patuloy na sinisira ito. Napigilan ang tawa nang makita ang dysfunctional dynamic na si Gull ay natawa sa duo. Ang una sa mahabang panahon. Nag-aalala si Heavy Fox na iniisip ni Gull na biro sila ngayon. Well, ito ay hindi masyadong isang kawalan dahil ang Orc Kid ay walang dalang halaga. Verbalizing ang mga salitang Orc Kid ginawa ang Fox duo freeze para sa isang sandali. Nagsimula silang mag-isip tungkol sa mga implikasyon ng mga salitang yun. Mabigat at magaan ang hawak sa isa't isa sa takot habang sila ay sumisigaw at naglagay ng ligtas na distansya mula kay Gull. Natarante rin ang batang orc sa pag-aakalang may hindi kilalang kaaway sa likuran niya. Natatakot lang na tinanong siya ng Fox duo kung may iba pang orc na nagtatago sa kakahuyan. At kung si Gull lang ang bitag nila, iginiit ni Gull na nag-iisa lang siya at sapat na yun para pakalmeyan ang nerbiyos ng dalawa. Nataranta ang bata at nagtanong, ano ang problema? Bueno, ang mga orc sa paligid dito ay napakatindi. Kilala ang butik sa paggawa ng mga orc na may malalaking kalamnan na sasampal sa iyo mula sa malayo. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay sapat na upang gawing magaan ang isang bandido. Iniisip ni Fox na maging ang kanilang lungsod ay masamang asno. Tinatawag itong Ironclad Boutique. Sumanyas si Light sa hangin, gumuhit ng isang nadambong at agad itong binigyan ng isang malakas na sampal na parang isang tunay na tao ng kultura. Pagkatapos ay nagsimulang umungol ang dalawa sa hangin, ang kanilang mga nguso ay nakaharap sa buwan. Iginiit nila na hindi sila aso, ngunit hindi ito nakakatulong sa kanilang kaso. Inamin ng Gull na talagang kamangha-mangha ang mga orc. Sila ay isang grupo ng malalakas at dedikadong nilalang. Hindi rin naman siguro masasabi ang mga maliliit na katulad niya. Bowtie din ang destinasyon niya. Kailangan niyang bumalik, at ang mga fox na ito ay maaaring makatulong. Alam nga nila ang daan at magagabayan nila siya, ngunit hindi sila manggahas na pumunta saan man malapit sa lugar na iyon. Biglang nagseryoso si Light Fox at taimtim na tinanong si Gull kung ano ang nagdala sa kanya sa gitna ng kagubatan ng mag-isa. Ang sagot ay simple, talaga. Nais lamang niyang alisin sa kanyang isipan ang isang bagay na napakasakit, si Light Fox na mapaglarong nagbibiro na tiyak na hindi nila nakita ang bata na umiiyak sa dilim dahil doon. Isang bagay na si Gull mismo ay hindi pa lubusang naproseso ang kanyang mga emosyon, ngunit anuman yun, sigurado si Light na magagawa ni Gull ang kanyang paraan. Hanggat ang bata ay patuloy na sumusulong ng walang tigil, dapat siyang kumilos ng buong lakas maliban kung gusto niyang ma-stuck sa kung anuman ang kanyang nararamdaman ngayon. Marinig ang hindi inaasahang matalinong mga salita mula sa mga hindi banditang ito na uri ng cheered Gull up. Ngunit bago sila gumawa ng anuman sa gabi, nais ni Heavy Fox na magpakita ng isang bagay na kamangha-mangha sa layunin. Ilang paminta, ito ang bagong mahalagang bagay. Maaaring sabihin ng isang tao na ang magagandang bagay ay nag-scan sa mga sili,
at hindi niya maalis ang pakiramdam na nakita na niya ang bagay na ito sa kanyang ontis na libro ng mga halamang gamot at pampalasa. Medyo gamaan ang mood ni Light. Iluluto ba nila ang mga sili? Mas gusto nga ni Gull. Mas pinipiling kumain ng karne bagaman. Ngunit iginiit ni Light na ang bagay na ito ay mabuti para sa pagpapaliwanag ng ulo tulad ni Gull. Hindi ka pa ba nakakaranas ng sobrang maanghang na nakakalimot sa lahat ng problema mo? Aba, napakainit ng mga paminta na ito na baka makita mo pa ang mga Diyos. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Light Fox at naglagay ng paminta sa kanyang bibig. Siya chomped down na hard at ang strong flavors agad na pinahiran ang kanyang taste buds. Sanay na siya ngayon sa pampalasa, mahinaong naglalabas ng usok sa kanyang nguso at tainga. Agad nilang inalok ang goal ng isang piraso at hinimok siyang kumagad. Nagmamadali si Gull, nasubukan ito at kainin ang lahat. Hindi tulad ni Light Fox, nahirapan siyang tanggapin ito. Umubo siya ng umubo hanggang sa umalis ang usok sa kanyang sistema na tumawa si Light Fox at sinabihan siyang huminahon habang mabigat. Kumuha ng tubig si Gull at nilagok ang bote na parang napadpad sa disyerto na may kaunting kiginhawahan. Tinanong niya ang Fox duo kung anong uri ng paminta. Kinuha niya talaga. Ilang saglit pa, hindi na niya ito pinansin dahil pakiramdam niya ay nakalutang siya habang ang mga puno sa paligid ay nakayuko at umiikot na mabigat na nagsimulang magpanik sa halip na tubig. Hindi niya sinasadyang binigyan ng bata ng elixir, at ito na rin ang kanilang huling bote. Ngunit hindi na kailangang mag-alala dahil marami pa silang ibabahagi. Sinimaw ang laman ng bote ng elixir. Ang Fox duo ay nagsimulang umungol muli sa kalangitan sa gabi. Nang ang masayang blandness ng paminta at elixir ay pinagsama, ang trio ay napilitang kumanta ng isang napakakainahinalang cover ng Young, Wild at Free ni Snoop Dogg at Wiz Khalifa. Ang hindi malamang na grupo ay sumayaw at kumanta sa gabi. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Gull ay tila bumalik siya sa dati niyang masayang sarili. Kanina pa sila kumakanta ng kanta kaya baka makakuha lang tayo ng copyright strike mula mismo kay Wiz Khalifa. Ito ay parang si Gull na nakikipagkaibigan sa ilang ganap na hindi kakilala upang magkaroon ng pinakamagandang gabi. Sa kanyang buhay, pagkatapos ng isang malungkot na trahedyang dumating ang susunod na araw at parang nahati ang ulo ni Gull. Inaasahan ng duo na maaaring dahil ito sa paminta. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala. Ngayon ang araw nila para kay Feud. Kaya makakauwi na si Gull kapag nakalapit na sila para makita ni Gull ang mga gate. Ang Fox duo ay nagpunta rin sa kanilang masayang paraan kung saan ang nakakaalam kung saan. Sa labas ng mga pader ng lungsod si Gulfin, na kanina pa siya nakatayo doon, nag-aalala para sa kanyang anak. Nang makalapit si Gull, sinimulan niyang sigawan ng bata dahil sa paggala sa Diyos na alam kung saan at tinatakot ang kanyang ina. Ang mga kalokohan ni Gull ay nagdulot sa kanya ng isang higaan sa kanyang ulo nang ang kanyang ulo ay sumasakit na mula kagabi, pagkatapos ng golf na yun at pinahina ang kanyang boses, na nagpaalam sa kanyang anak na may ilang mga tao sa lungsod na naghahanap sa kanya. Narinig ni Gull ang ilang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. At parang may kidlat na tumama sa kanyang ulo. Ito ay mga anak ni Bobbies. Nagawa nilang mabuhay kasama si Bob, ang tagabuo at mandirigma na si Lawson. Si Gull ay nagsimulang mapunit nang makita ang kanyang mga kasama. Akala niya ay patay na sila, na hindi na niya magagawang makipaglaro at manggugulo sa kanila. Itinapon ng bata ang kanyang saklay at sumisid upang yakapin ang kanyang mga anak. Lahat sila ay naiyak para sa nakakapanabik na muling pagkikitang ito. Si Gull ay nakasmells tulad ng crap ng basura bagaman. Mabilis siyang yamakap dahil sa pananabik.